Ngayon naman mga bossing, nasaan tayo? Ito si Bato de la Rosa, ito talaga ang pinakamakapal ang muka, no, sa Senado, mga bossing. Ito ang pinakamakapal ang muka sa Senado. May sinabi, ayan, justice daw po para sa Duterte Group, injustice naman daw po para sa Yelo. Sabi ni Bato de la Rosa, admits political bias exists in Sara's impeachment. In your face, mga bossing. Di po ba? In your face, mga bossing. O, di ba? Ako mga kababayan, talagang rektahan kong sasabihin, mahina po ang kukote nitong tao na ito. Mahina po ang kukote nitong tao na to. Yung mga senador natin, mga kababayan dati, talagang masasabi mo naman no? Kahit pa paano, merong mga biases, etc. Pero gusto ba ang marinig ng sambayan ng Pilipino? Yung pagmamalaki niya na may bias, na bias sila kay Sara Duterte kasi ito ay political thing. Gusto po ba marinig ng mamamayang Pilipino yun? Hindi ho. Hindi po, mga kababayan. Kasi ang gusto natin, maging pantay sila. Tumingin mismo doon sa ebidensya. Tumingin mismo doon sa paglilitis. Obserbahan kung ano ang magiging sagot ng depensa. Mga bossing, pero yung ganito, aaminin mo, talagang magkakaroon ng bias dito. Kasi kaibigan kami ni Sara Duterte. Ganon. Para nyo na lang sinasabi sa mamamayang Pilipino na kahit na yung mga ebidensya na yan, totoo. Totoo naman po yung mga ebidensya talaga Pinasa ng OBP yun. At pinasa ng OBP, pinasa ng Department of Education na pinangungunahan ni Inday Sara Duterte. Di po ba? Pinamumukha ni Bato de la Rosa at ng ibang mga senador na may bias. Kahit anong lakas ng ebidensya ninyo, no? Kahit totoong nagnakaw si Inday Sara Duterte ng pera ng bayan, wala kayong magagawa. Kasi lamang ang numero ng kaibigan ni Sara Duterte dito sa Senado. Yun lang po yun. Pinaka-straightforward na pagpapaliwanag doon sa ipinagmamalaki nila na number game. Basahin ko to, Yun yung pinaka-straightforward na pagpapaliwanag, mga kababayan, sa pinagyayabang nilang number game. Ngayon, di ba? Nagyayabang yung mga DDS. Ayan, wala nang impeachment kasi isinoli na sa Kongreso. Nagbulantang sila nung pinadala yung subpoena o yung summon kay Inday Sara Duterte. Hala, bakit ganon? Natulog kami. Ibinalik na sa Kongreso. Iyaan ang napapala ng mahihina ang kokote. Natulog ng masaya, paggising, iyak. Dahil ang akala daw nila, mga bossing, kala namin wala nang impeachment kasi ibinalik doon sa Congress. Nag-aksaya na ng panahon para pakinggan yung Senate hearing. Hindi pa inintindi. O mahirap intindihin. Mahirap siguro intindihin, mga bossing. Hindi kinakaya ng mga utak nila. Kakarampot na utak. Kaya ang ginawa, kung ano lang yung magkakasya doon, yun na lang ang siniksik. Kasya daw. Sabi, kasya yung sinabi na ibabalik na sa Kongreso. Okay na yun, pasok na yun. Importante, matutulog akong masaya. Paggising, ayun na, pinadala na sa Office of the Vice President. Tinanggap na sa Office of the Vice President. Yung summon. Gulat sila. Hala, bakit ganoon? Hindi pwede yun. Binalik na sa Congress. May ina kasi ang kukote ninyo. Yung summon, susunod nating itopic yan. Tapusin muna natin tong pagmamalaki ni Bato de la Rosa na bias. For Senator Ronald Bato de la Rosa, the impeachment proceeding against Vice President Sara Duterte would never be neutral. Hindi daw magiging neutral, mga kababayan. Di po ba? Tayo naman, sabi natin, kailangan maging neutral. Gusto namin maging neutral kayo. No?
Bumasi kayo sa mga ebidensya, sa mga witness na maririnig ninyo, sa paliwanag ng prosecution panel. Pakinggan nyo din yung depensa ng kampo ni Inday Sara Duterte. Ito ay para sa mamamayang Pilipino. Di ba? Pera ng taong bayan yung nawawala. Tapos sasabihin ni Bato de la Rosa, hindi mawawala dito yung political biases. Pag-a-admit na po nila yan. No? Na kahit po na makita natin matuloy yung impeachment, tuloy naman po talaga na kahit po makita natin na talagang napakalakas ng ebidensya, wala tayong magagawa kundi tanggapin na sila ay mag-a-acquit. Yun po ibig sabihin yan, mga boss. No, kaya paulit-ulit ako nagsasalita, makapal ang muka, kasi hindi po natin makikita doon sa mga senador natin dati yan. Hindi po umaakto ng ganyan yung mga senador natin dati. Hangga't maaari, alam natin sa kanila may mga bias, sa kanila may panig sa ganito, pero hindi ipaparamdam. Hindi ipaparamdam sa mamamayang Pilipino. Hindi ipapamuka sa mamamayang Pilipino. Wala kayong magagawa. No? Kami ang senador dito at kami ang huhusga dito. Kung ano ang husga namin, kahit na napakalakas ng ebidensya na yan, kung ano ang sabihin namin, yun ang mananaig. Kahit pa, kitang-kita na, ninakaw yung pera, i-a-acquit pa din namin to. De la Rosa admitted the political biases are inevitable in the impeachment process despite Senator Judges oath to deliver impartial justice. He explained that the impeachment is a political exercise making complete impartiality difficult. Asan pa yan? Ito ba yun? Ito yun eh. Dito tayo. Sabi pa niya dito, ayan matindi you cannot remove yung mga political biases because this is a political exercise. Garapalan. Totoo yung sinabi mo, mood covers. Garapalan. Ano po? Sabi ko nga sa inyo, kung ako yung tatayo bilang senador, no? At ako maka-Duterte, patahimik lang ako. No? Dahil ayokong maramdaman nyo yung pagbibitray ko sa inyo. Tahimik lang. Hindi na ako magsasalita, no? Hindi ako makikipag-usap kay Sara Duterte. Hindi ako makikipag-usap doon sa prosecution panel. Gitna lang. Pero deep inside, dahil Duterte ako, tahimik lang ako. Ang verdict ko na lang, ang judgment ko na lang sa dulo. I-acquit ko si Sara. Ito, malalakas ang loob. Mga bossing na hindi may iiwasan na mag-bias tayo. No? Na maging bias kami. Simple lang. Dahil kaibigan nila si Sara Duterte, kasamahan nila si Sara Duterte. Yun na yun. Sabi ni Transformer, ano impartial sinasabi ni Bato? Sila nga di pa nag-uumpisa ang trial, may boto na sila. Yes, like Robin Padilla. Sabi ni Judy Abila, totoo yan. Kahit gaano pa kalakas ang ebidensya, mababaliwala rin yan. Kaya ipagdasal na lamang natin. Kaya pumokos din ho tayo, mga bossing, doon sa isinusulong. Sa isinusulong, mga kababayan, ng Kongreso. Ang pagkaso ng plunder kay Sara Duterte, kay Inday.